Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas! Ito na ang kinaabang-abangan, super abang-abang talaga. Sa bakbakan muli nila Super Grandmaster Hans-Mok Niemann and World Number 1 Magnus Carlsen. Ano ba ito? White si Magnus, nagharap sila round 7, early edition ng Title Tuesday. Online pa man din. Nako, tamang duda si Magnus dito. First move pa lang ba? Magwo-walk out na si Magnus? O itutuloy niya ang laban? Tignan natin. Nag-E4, C5 si Niemann, si Cillian. Wala nang next move ba? Walk out? Hindi. Knight F3, D6. Ayun, tinuloy. Ayan, no? Kumbaga sa piano, tuloy-tuloy ang tugtugan, di ba? Pinasok ang legendary Sicilian Najdorf battle. Mukhang nagkasundo na yung dalawa. Tuloy ang laban eh. E5, Knight F3, Bishop E7, Bishop C4, Castle, Castle, Bishop E6. Ayan, hinamo ng Bishop to Bishop, tinanggap ni Magnus at nag-Knight A4 para atakihin ang square B6. Knight FD7, ayun no, pang salo no. Pero bakit hindi yung isang knight ang ipang salo diyan? Meron kasing Knight G5. Babagsak kasi yung pawn E6, okay? Kaya Knight FD7, nag C4 para walang B5, nag Knight C6, Rook C1, B6, ayan para magda Knight C5 naman. Queen B3 para pag nag-Knight C5 ay may Queen takes B6 at itong Queen B3 ang lumalabas pa na novelty. Naglabas ng new move si Magnus. Dahil ang old line dito ay A3, yan ang palagian. Tapos magbi-B4, yan ang gamit na gamit. Itong Queen B3 ngayon pa lang nilabas si Magnus. Home preparation yata. Nag-Rook B8 para sapatan ng depensa. Nag-C5. Ang ganda ng novelty. Ganda. Knight takes C5, capture, capture, Queen takes E6, checking H8 at nag-B3. Kasi naka-threat ang pawn para madepensahan. Knight D4, pinalakas ang knight. Bishop takes, capture at nag-E5. Ayun, medyo ginamitan dito ni Magnus ng endgame technique. Iniwan niya yung knight para bad bishop kasi yung sa E7 eh. D5, ayun. Kasi kung kakapturin po, knight takes, may knight F7, knight C6, pabor na pabor sa puti. Kaya maintain lang ang center structure, nag D5, nag Queen G4. Ayun, hindi sumang-ayon ng computer engine natin. Dapat daw po ay Queen takes A6. Oo nga, no? Kain na pala yun, Sayang din, no? Lamang tiyan din yan. One pawn. Pero hindi kinain. Nag Queen G4, nag Rook to B4, Rook FD1, Queen E8. Ayun. Nako. O, tirang tao naman si Niemann. Nababad move eh. 'Di ba? Oh. Kasi dito ang engine move ay Rook B6. Oo, maganda para lilipat sa G6. Oo nga, mas maganda, may pressure sa king side. Oo nga. Pero Queen E8 bad move. Queen E6 good move by Magnus Tumempo with attack sa D5. Nag Queen F7, hamon tinanggap ni Magnus at nag Knight to E1. Ayun, pupunta sa D3 at nag G5. Knight D3, Rook B5. Ang purpose po ng G5 para walang continuation na F4. Malakas pag naka F4 ang puti dito. G3, pipilitin. King F7. E6. Nako, bad move din ang ginawa ni Magnus. Dapat daw po ay Rook to C2. Pagpapatungin, battery to attack C5. Okay? Pero nag E6. Rook F8. Teka muna po. Punas pawis muna. Mainit talaga dito. Hindi ko mabuksan ng aircon. Aatakihin ng Rayuma. Nag A4. Ayun. Inatake ang Torre. Capture. Knight takes pawn. Ayun. Kinamitan ang galing talaga ng endgame ni Magnus. So, pag kinapture kasi capture, babagsak din yung D4. Bagsak ang D5. Grabe, mapapasipol ka sa ganda ng endgame. Ngayon, pag nag-Rook B2, mag-E7 lang. Ayun. Iistorbohin lang pala yon. Tapos takes, and Rook takes. Ubus ang pawn. Sabay capture, ubus. Simot. Grabe talaga ang endgame ni Magnus. Ramdam na ramdam. Balik tayo sa Rook C3. Knight takes A6. Ayun. Nakko naman sama ng ginawa ni Magnus. Grabe evaluation bar na buwelta. Pabor kay Niemann. Dapat daw po Knight D7. Tapos mag-Rook F3. Tapos Rook B1. Iwas. Ayan. Equal ang evaluation. Papasok doon. Pero ang ginawa ni Magnus, nag-Knight takes A6, Rook FC8, Rook B1, D3,
King G2, slightly better si Niemann. Rook 8 C4, ayun, para pitasin ng A4. Nag A5. Rook A3, ayun, nilagyan ng atake sa likod. Bad move. Dapat daw po ay King F6. Intindihing tagpasin muna yung Pawn E6. Mas vital yan. Kaya yan ang pinapatagpas ng computer. O pero nag Rook A3, Rook B7, nakatempo. King F6, ayun. Ayun ang diferensya. May Knight to C7, threatening. Knight takes D5, nag-Bishop C5. Ayan. Teka muna mga kamatyas, no? Teka muna. Bakit kaya, paano pag nag-Rook takes A5? Ano ang mayroon? Depensado naman yung pawn sa D5. Mag-Rook takes D3. Okay? Threatening, Knight takes pa rin. At halimbawa, mag-D4. Rook F3. Talagang alanganin yung bishop. At kapag nag-King E5, magna-Knight to E8. Ayun, atake sa bishop. Pag nag-King takes, Knight G7 check. Ang lalim, ang lalim. King D6 and Rook F7. Walang pupuntahan ang bishop. Pag pumunta dito, Knight to E8 check. Oo, bagsak ang bishop. Ilang combo ng tira pero bagsak pa rin. Ibig sabihin, talagang nakita ni Niemann na hindi uubra ang Rook takes A5. Nag-Bishop C5 siya. Rook E8. Ayan, para pag Knight takes D5, hindi makapture ang Pawn E6. Nag-D2, Knight takes D5, checking F7. Rook D1. Winning na si Magnus, no? Rook D3, lalong lumaki ang evaluation bar. Time check tayo, 6 seconds na lang si Niemann. 21 seconds si Magnus. E7, magpo-promote na ng queen. Rook E4, nilagyan ng depensa sa likod. Rook B8, yun lang. Nakabawi ng evaluation bar. Slightly better na lang si Magnus. Blunderacious ang Rook B8. Dapat daw po ay Rook to D7. Ayan, maraming laman, ano, yung Rook D7. Knight E3, may bitaw na ganun. Tapos Rook takes D3. Grabe pala itong Rook D7. Pero sa kaunting segundo, hindi na napansin ni Magnus. Nag-Rook B8 siya. Bumagsak ang pawn niya. Capture. At ito na lang ang pinasok. Simple na lang ang pinasok. Rook A7, bumawi sa kabila. At ito po ang nangyari. Mangyari, 2 versus 3. Alam nyo po, napakahirap nito. Tablahan na nga to eh. Kasi nasa same side. King side, tapos 2 versus 3, tablahan ito. Pero tingnan natin kung itatabla na ba ni Magnus. O talagang gigiri-girian niya, iikot-ikutan niya para mapilit. O dito ngayon lalabas ang laman ng dibdib. Magkakalabasan ng laman ng dibdib dito. Kung talagang ayan, no? Ayaw ni Magnus eh, oh. Ayaw. Nako, ano kaya itsura ni Niemann dito, no? Siyempre parang sa loob-loob ni Niemann, tabla na to, oh. Tinutuloy pa, oh. Oh, di ba? Oh. Paano mapipilit ni Magnus yan? Pero kapansin-pansin po, walang tabla. Wala. Oh, tingnan nyo. Ikot-ikutan, gutuman dito, gutuman. Grabe, may galit si Magnus. Meron siyang may laman ng dibdib dito. Wala eh. Laban, wala. Oh, nasa 87th move na po sila ha, magwa 100 na yan. Nako. Walang tabla-tabla. Ayun, nako, na-timingan. Oh, rook to rook pero equal pa rin naman evaluation. Oh, check. Gumanon. Ayan. Kasi dito po, kung susugudin ng king, may rook g4, may bawi eh. 'Di ba? Tabla pa rin 'yon. O, king f3. Ayun! Pag king f6! Na blunder. Ano kaya to? Nadaan sa lito? Na mouse slip ba? Kasi dito, simple move lang, oh. Dito lang, equal pa rin. Basta ma-proteksyonan at huwag bumagsak yung pawn sa h5, walang problema. Allah! Napabilis ng or na-stuck yung na psycho. Kumbaga, akala niya, depensado pa yung pawn. Napaking F6, so bumitaw ang pagkaalisto ng utak. Ubus! Oh my darling, oh my darling. Ano bang kantang yon? Patay tayo, napilit. Aray nako, ang sakit naman. Sobrang nasa 107th move na po sila.
Resign si Niman. Ang sakit. Grabe ka iling-iling si Niman dito sigurado. Napilit ni Pero si Magnus po ay bumagsak lamang sa top 10. Ayan, si Niman di ko alam kung pang ilan pero ano na po ang pinaka-importante po dito yung kanilang naging laban. Yan talaga. Pero ganun pa man, silipin natin ng bahagya yung kanilang standing. Standing po ang nag-champion si Pranav ng India. Yan, pang number 10 kasi si Magnus eh. At si Niman, pang ilan ba si Niman? Medyo malayo, no? Malayo. Hindi ko makita eh. O malayo. Tumalsik, mukhang nawala na sa kondisyon. Pero ganun pa man, makikita naman natin ang score eh. Siya pala ay 8 points out of 11 rounds. Ayun, medyo madisiplina ngayon si Niman, ano? O tinapos niya rin yung laban eh. Kasi may mga sali ito hindi tinatapos yung laban, kumbaga parang nagwi-withdraw. Pero ngayon talagang inaayos na niyan lahat. Ayan, so nice work, good job Niman. Talagang inisqueeze ka lang talaga ni Magnus. Pinilit ka this time. May karga, may nilabas sa dibdib si Magnus. Ayan po mga kamatyas, no? Sana po nag-enjoy kayo at natuto. Matindi ito. Pati ako, grabe, nasiyahan ako sa laban na ito. Talagang pinilit talaga ni Magnus. Nilabas niya yung talagang pilit boys leader, Magnus Carlsen. Maraming salamat po mga kamatyas. Abangan nyo po yung ipopost natin sa Kamatyas Facebook page, yung ating Kamatyas Rapid Tournament na gaganapin sa Manila this coming April 20. Very soon, ilalabas po namin ng details at unahan nyo na lang pong mag-register ha kasi first come first serve po tayo. 200 slots yon at naglagay po kami ng Kiddies Division. Ayan, sa mga Kiddies, get ready ha. O, be ready para makapag-register kagad kayo. Popost po namin kung hindi ngayon o kaya sa mga susunod na araw, popost namin. Magkakaroon po kami ng Google Form, doon kayo mag-fill up para makapag-register. Free registration po itong tournament na ito. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.